niyo yung simpleng halaman sa loob ng bahay niyo, pwede mag-invite ng growth, prosperity at good energy habang busy kayo sa trabaho o kahit nasa bahay kayo. Sounds good, di ba? Kaya in today's video, pag-uusapan po natin yung 10 lucky plants for 2026 sa Year of the Fire Horse. Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. Dito sa Awi Checo, we make learning simple and cool. Magtanim at Hi mga besh! Welcome back po sa aking channel. Sa mga bago po dito sa channel ko, I'm Awi. Kung mahilig din kayo sa halaman, don't forget to subscribe and hit na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ina-upload ko. And for today's video, pag-uusapan nga natin yung mga lucky plants for 2026 at hindi lang yan, saan ba ito magandang ilagay at bakit ito naging lucky. Ang unang halaman na lucky plant sa ating listahan ay itong Pachera aquatica o tinatawag din pong money tree. Itong money tree po ay maraming klase ha. Meron tayong mga variegated at yung mga variegated maraming klase din. Pero sa Feng Shui world, mas tinuturing po na lucky plant na Pachera aquatica o money tree ay itong mga green or pure green ang dahon at yung braided ang trunk. Kasi po ito ay sumisimbolo po sa growth at wealth energy. Year 2026, Year of the Fire Horse, ito nga ay may tema na upward motion, adventure at mga new opportunity. Kaya perfect yung mga Pachera aquatica natin. Dahil ito ay sumisimbolo sa progress, lalo na kung pataas ng pataas yung ating mga Pachera aquatica. Magandang ilagay po ito sa inyong wealth area kung saan ito yung southeast corner ng inyong bahay. At mas maganda kung sa southeast corner ng inyong bahay, doon po sa entrance nyo po ito ilagay. Huwag niyong kalimutan ang tamang pag-aalaga, indirect light lang po at tamang dilig lang din. Huwag po tayo mag-overwatering kasi pwede po itong mamatay. Ang next na halaman naman natin ay itong mga jade plant. At maraming klaseng jade plant Meron tayong mga maliliit, yung parang mga elephant ears, may mga variegated din, pero to be specific, yung Crassula obata. Kasi yung Crassula obata po, ang hugis ng dahon nito ay parang barya. Kaya kinukonsidered po ito na lucky. So bakit naman po lucky ang ating Crassula obata sa Year of the Fire Horse? Dahil nga yung Year of the Fire Horse ay sumisimbolo sa mga new beginnings at good vibes. Yan. Ito ay perfect din kasi yung mga jade plant natin dahil nga simple lang ito pero nagbibigay ito ng strong symbolism lalo na sa coins, growth, at resilience. So saan naman ito magandang ilagay? Ito po mga Crassula obata natin magandang ilagay din po sa inyong office o sa entrance sa inyong bahay. Ang importante lang din po ay medyo naaarawan to kahit yung morning sun kasi may tendency po ito mag-etheriate o magkakaroon ng mga spaces yung ating yung mga dahon niya dun sa stem niya. Makikita niyo po yun. Imbis na magkakadikit-dikit, magkakaroon ng malalaking big space or may tendency kasing mamatay po. Pag nag-etheriate kasi sila, may tendency po sila manghina at mamatay. So yun ang iiwasan natin, yung mamatayan tayo ng mga halaman. At yun nga, mas maganda, kung tama din yung pag-aalaga natin. Ito kasi yung jade plant po, hindi ito kailangan dilig ng dilig ha. Kailangan na po patuyuin natin yung lupa, talagang totally dry bago tayo magdilig para po maiwasan yung overwatering at magkaroon to ng root rot. Ang third lucky plant natin ay itong isang paborito ko. Yan, hindi talaga nawawala to sa aming tahanan. Itong mga lucky bamboo. At itong mga lucky bamboo natin, hindi naman talaga sila totoong lucky bamboo kasi ito ay pamilya ng Dracaena. At ang kanyang ID po ay Dracaena sanderiana. At itong mga lucky bamboo nga natin, tinuturing to na kabilang nga sa bringer ng fortune, health, and abundance. At dagdag pa, ang number ng stalks niya may maraming meaning din Kasi yung 3 stalk means happiness, yung 5, health, at yung 8 naman ay sa wealth. So bakit naman kinukonsider na lucky itong ating mga lucky bamboo? Dahil ito pong lucky bamboo, tinatag po ito na dynamic energy kasi nga napaka-flexible nito at adaptable kasi pwede natin silang palakihin at alagaan sa tubig at pwede rin po sa lupa. Yan ang kagandahan kasi nga dito At yung growth po nito, mapapapansin nyo, upward, pataas po yung kanyang paglaki. Kaya ito naman po ay magandang ilagay din po sa inyong table or sa desk nyo po at
Kung sa health po ang pag-uusapan natin, magandang ilagay po sa east corner. At kung gusto nyo naman po mag-attract ng wealth ay dun sa southeast corner na inyong bahay. Ang next plant naman natin ay hindi naman nawawala talaga every year pagdating sa mga lucky plant. Ito naman pong mga Sansevieria trifasciata. At itong mga Sansevieria trifasciata, kilala din po ito sa Sansevieria o yung snake plant. O, just mas kilala kasi pag sinabi ko Sansevieria trifasciata, hindi masyadong familiar sa iba, no? Pero pag sinabi kong snake plant, ay alam na nila yon kung ano yon. At ito naman pong ating mga snake plant, ang maganda dito, dahil, distract ako dun sa aso. So, nag-distract ako kanina dun sa aso. Yung ginabi na tayo. Kasi hindi ko maintindihan makapag-focus. Anyway, asan na ba tayo? Sa fourth na tayo. Fourth lucky plant sa year 2026. Ito nga po yung Sansevieria. Ito pong Sansevieria, to be specific, ay na naman. To be specific, ay ito yung Sansevieria trifasciata. Papakita ko na lang po yung picture dito or video dito para at least alam niyo. Kasi yung iba sa inyo hindi familiar dito sa pangalan na trifasciata. Mas kilala natin ito sa snake plant or basta snake plant lang. Ito po ay mother-in-law stang din naman po. Lahat yan, yung mother-in-law stang, Sansevieria trifasciata, iisa lang din po yan. Marami lang pangalan, pero ito rin po yung snake plant na pinapakita ko dito sa video. So, bakit ito tinatawag na, or bakit siya kinukonsider na lucky sa year 2026? Kasi ito naman po ay sumisimbolo sa protection. Oo, napaka-strong po kasi nito. At ito ay nag-ward off ng evil, yung may mga, lalo na sa mga narcissist sa buhay nyo na gusto kayong hindi sumaya, ayan, yung mga negative thoughts sa mga tao sa inyo, yan, inaalis nila, kine-cleanse nila. Kaya ito magandang ilagay po sa entrance ng inyong bahay para po yung mga tao na may mga masasamang balak iniisip at wishes sa inyo, ayan, nakikleanse na bago pa pumasok sa loob ng inyong bahay, di ba? Ang susunod na halaman natin sa year 2026 ay ito naman pong mga peace lily. Yan, marami rin klase ng peace lily, no? At ito, sabihin ko lang sa inyo mga besh, yung mga ating mga, lucky plant, kahit may mga variegated siya, nakukonsidered, ito naman pong karamihan dito ay yung mga pure green po ang dahon. So, pagdating sa peace lily, syempre may variegated tayong mga halaman, ito naman po yung pure green ang dahon. Yun yung magandang ilagay nga sa loob ng inyong bahay. Itong ating mga peace lily, dahil ito ay sumisimbolo sa peace, purity, at balance. Yung puting dahon nito at yung pagka-green po ng kanyang dahon. At ito namang year 2026, kung mapapansin nga nyo, kasi nga, year of the horse, malaki yung hakbang niyan, malaki yung, kumbaga, iba hindi makasabay sa bilis ng transition. O, makakatulong po itong ating mga peace lily para magkaroon tayo ng calming effect. Yan. Yan yung magiging effect sa atin ng ating mga peace lily. At ito peace lily po, magandang ilagay sa southeast corner yung bahay para sa inyong for wealth, syempre, at sa office din. At pwede niyo rin po ito ilagay sa inyong bedroom, lalo na kung nahihirapan kayong matulog. At sa pag-aalaga, yun lang, tamang dinig lang din, pag yung 3/4 po ng lupa niya medyo nagda-dry na, doon po natin ito agad diligan. Huwag naman laging dilig ng dilig. Mas maganda, check din po natin yung lupa. At yung dahon naman nito, huwag nyo hayaang matakpan ng alikabok. Mas maganda punasan nyo ng white cloth lang na medyo basa para ma-rinse yung dirt. Huwag nyo na pong sabunin para lang po makahinga. Ang next plant naman natin, according sa Feng Shui, ito ay icon ng wealth at positive energy. I'm sure meron kayo nito at halos lahat ng bahay meron na nito. Ito ay itong mga golden photos. And mura lang yung mga golden photos, as low as 25 pesos, 50 pesos, may mabibili na kayo, ha? Hindi katulad yan ng mga panahon ng pandemic nun, di ba, mamahal. So, bakit naman maganda mag-alaga or bakit consider na lucky itong ating mga golden photos sa year 2026? Dahil nga, year of the horse, so, ito ay kailangan mo mag-expand ng circle ng network mo, lalo na kung sa trabaho ka, yung trailing vines niya ng photo, sumisimbolo ito kasi sa expansion. So, magandang ilagay ito sa shelf, hanging basket, or office desk. Huwag din natin ito ilalagay sa dark area, no? Kasi, lalo na ito ay may variegation.
Kasi di ba sabi ko kanina, hindi naman lahat ay may mga variegated na halaman na lucky plant. Katulad yung snake plant, ngayon naman yung golden photos, ito naman hindi sila pure green. So, para hindi mawala yung kanyang tingkad, yung ganda ng kulay, yung gold, kasi yung golden photos mo may pagka-gold yan eh, di ba? Yung makikita yung dilaw-dilaw, yun naman po ay sinisimbolo sa gold. So, kung ilalagay natin to sa loob ng ating bahay, wag dun sa dark area para po hindi to mag-revert. So, ibig sabihin kasi pag nag-revert, magpuproduce yan ng pure green na dahon. So, in tendency nito, manghihina yung halaman nyo. So, pwede niya itong ikamatay. So, para ma-avoid po natin yung pag-revert ng halaman natin, mas maganda, nakakatanggap sila ng sapat na liwanag. At ito, hindi rin kailangan dilig ng dilig, katulad niya ng ating mga snake plant, madali lang ding alagaan. Pwede natin silang palakihin at padamihin sa lupa at sa tubig. Ang susunod na lucky plant naman natin sa year 2026 ay itong ating mga Ficus elastica o mas kilala sa rubber tree. Itong rubber tree, alam ko yung iba sasabihin sa inyo parang ang hirap alagaan. Pero actually, pag nagamay nyo na, madali lang po. Kasi hindi ito kailangan dilig na dilig. Parang snake plant din. Kailangan mong hayaan dyan, kalimutan mo muna. Kahit mga 2 weeks mo, hindi man ito dilikan, okay na okay pa rin po ito. Ito naman pong mga rubber tree, kung mapapansin nyo, ang lalaki ng dahon niya, no? Medyo mabigat, pero matibay. At yan ay sumisimbolo po sa good foundation, according yan sa mga lucky plants, sa listahan po ng mga lucky plants. So, bakit naman to considered na lucky sa year 2026? Kasi nga, year of transition, maraming pagbabago. So, kailangan mo ng matibay na foundation. So, dyan pumapasok yung ating mga rubber tree. Kasi kailangan natin ng good at kumbaga strong foundation sa personal at home base natin. Ito kasi mga rubber tree natin, ito kin-reinforce yun yung mga imbalance. So, para meron tayong balance, maganda yung maglagay tayo ng rubber tree sa ating tahanan or pwede rin po sa ating office. At ito naman kung sa office yung ilalagay ito, dun sa southeast or sa entrance naman po ng inyong office at pwede naman po sa bahay natin sa entrance din po ng ating bahay, pwede rin po sa labas at pwede rin naman po sa loob. Ang next lucky plant naman natin ay itong mga orchids. Itong mga orchids maraming klase, no? At mayroong mga banda, may dendrobium. Ang importante po dito, yung orchids nyo, dun sa bulaklak naman tayo magbe-base. Ang bulaklak maganda yung white or yung violet. Or pwede rin naman combination ng white at violet kasi yung white is for purity at yung violet is for abundance. At ito nga, sumisimbolo din to sa luxury, refinement, at growth. So, bakit nga ba consider na lucky itong ating mga orchids sa year 2026? Kasi nga year of transition, maraming adventure, growth, at karamihan sa ating syempre gusto maging successful, ano? Itong orchids adds that elevated energy. Kaya po considered itong lucky. So maganda, saan ito maganda ilagay? So pwede ito sa dining room, sa guest room, or any spot na visible. Huwag yung nakatago. Ito naman po ay needs good indirect light. Huwag nan din po masyadong dun sa malamig na lugar or malamig na pwesto nila. For example, yung nakatapat sa aircon. So huwag dun natin ilalagay sa kung saan yung flow ng hangin ng aircon, ano, kasi pwede pong mamatay at mamalanta yung ating, mag-drop yung dahon nito, yung mga ating mga orchids, yung tamang, temperature, kumbaga. At yung sapat na liwanag din. At ito, maganda rin natin ilagay kung maglalagay tayo ng mga park, di ba? Yung mga talagang intended for the orchids na kung sa loob ng ating bahay. Or pwede rin ng kukuhas para ma-maintain yung moisture ng halaman natin, hindi rin ito basta-basta natutuyuan. At wag din na masyadong yung mas maganda kung mixture yata ng ng uling, ng sphagnum moss at nung cocohas. Wag yung pure na sphagnum moss kasi napansin ko pag pure may time pag na sobrahan sa water, talagang matagalan na nagkakaroon ng kumbaga nabababad yung roots ng orchids natin. May tendency mabulok yung dahon, unti-unting mamamatay. So mas maganda yung proper potting mix sa ating next lucky plant naman natin ay yung mga dwarf lemon trees or citrus trees. So, kung ano yung meron kayo, pwede yung lemon, pwede naman din yung orange, 'di ba?
So bakit naman itong swerte or considered na lucky plant sa year 2026? Kasi yung fruit, sumisimbolo po yan sa abundance or fruitful life. So bakit naman to considered na lucky sa year of the horse? Kasi nga yung tema natin, di ba, medyo maraming transition, leap, tawag dito, maraming talon, adventure. So, siyempre, kailangan natin ng balance. So, kailangan natin ng reward para sa sarili natin sa maraming pagbabago sa Year of the Fire Horse. So, yan, regular po na fruit-bearing plants. Fit na fit dito sa ating Year of the Fire Horse. So, saan po magandang ilagay yung ating mga dwarf citrus trees? Pwede ito sa near window with sunlight, pwedeng indoor, or pwede rin sa balcony, basta may airflow, make sure lang din po na yung ating mga dwarf lemon tree or orange tree, maganda yung meron ng bulaklak, yung mamumunga na. Yeah, para mas magandang fit na fit siya sa symbolism. Our last lucky plant ay napaka-underrated for me kasi ako rin, hindi ko rin alam na talagang consider na lucky plant na marami palang symbolism. So, ito ay consider na nagbibigay po ng luck, prosperity, and positive energy. Kumbaga, pak na pak ito pagdating doon. Walang iba kundi itong mga aloe vera natin. So, itong aloe vera natin kasi madalas nakikita ko nakatanim sa labas. So, pwede pala natin sila ilagay sa loob ng ating bahay. At ito, bakit naman sila consider na lucky plant sa year 2026? Kasi consider ito sa backup plan. Easy to care, healing, good for the first-time plant owners din. Kasi ito symbolizes renewal and protection. So, ito maganda naman din to lagay sa kitchen natin. Pwede rin natin sa living area. Basta away dun sa mga, katulad ng orchids kanina nasasabi ko, dun sa malalamig na pwesto, dun sa mga nakatapat sa aircon. So, avoid natin ilagay yung ating mga aloe vera doon. So, mas maganda kung saan sila magta-thrive talaga. Lalo na consider na lucky plant itong mga binabanggit ko. Kayo mga besh, alin dito sa mga halamang nabanggit ko ang meron kayo at alin dito ang paborito nyo at bakit? Share nyo naman sa comment section. I hope nagustuhan nyo rin ang video na to at don't forget to like and share this video sa mga plantito at plantita dyan at mahilig sa halaman. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy.